Hello fellow grower, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. Nandito po ako ngayon sa Bureau of Plant Industry sa San Andres, Manila. You see, every last Wednesday of the month ay meron silang seminar tungkol sa urban gardening at plant propagation. So kung kayo ay malapit dito sa San Andres, Manila, magandang bisitahin din ninyo kasi marami kayong matututunan pagdating sa pagtatanim, pati na yung container gardening. Marami kayong matututunan na pati technique na rin, ano po. Ngayon dito sa Bureau of Plant Industry, dalawang compound dito. Isa yung compound facing San Andres Street and yung isang compound facing yung Quirino Avenue. Kung aaten kayo ng seminar, kung magtitingin kayo ng mga halaman, ay maganda na dito kayo magpunta sa San Andres Street na compound. So dito marami rin kayong makikita mga klase ng tanim na pwede nyong bilhin. Nagbebenta rin sila ng mga tanim dito. Hindi rin nag-trap. Nakakita lang yung trap dito sa akin. Ha? Yung aming pinaka-expert na crop siya, ang ilalim ay kawayan ang kasabing. Alam mo ano yun? Banana Q. Kasi dito pinuso, di banana Q. Sexual propagation by means of seeds and spores. Spores yung mga sa first. Yan. Mga pako, by seeds. Bakit talagang seeds? Nakita na kayong grafted na papaya. Wala, pero meron lang protein na papaya. Ang papaya kasi mostly seeds. Rice, corn, and vegetable ang start sa seeds. Even po yung mga buto na igagrap ng start siya sa seeds. Pag walang seeds, hindi kayo makakapagka. So mahalaga yung sexual propagation. Ngayon, sa sexual propagation, hindi na minsan dinidiscuss yung ginagawa natin types of seeds. Bakit siya kailangan pa dinidiscuss yung type of seeds? So, orthodox seeds, seeds which will survive in drying. Ano siya yung drying na sinasabi yung bibilan pa namin? Kung kayo yung bilan, mabubuhay pa kaya kayo? Yan. So, meron tayong tinatawag na air dry, and for almost a month lang natatago saka siya nabubuhay. So, pag more than naman, hanggang isang taon, bumababa na yung kanyang germination. Hindi katulad ng mga forestry, kahit itago nyo na matagal pwede. Ang fruits, after na-consume, kailangan na itanim, punla. Sir, bakit napakatagal yun tumubo? Ha? Para puro na ako nagtatanong, ako rin nagsasagot. Lalo tayo. Para mabilis. Kung gusto niyo bumili ng libro about container gardening, meron din binebenta rito, no? So ito for 300 pesos, growing vegetables and other edibles in containers. So meron din silang ibinebentang libro. Mimigay din ng buto dito sa kanilang unang-unang building pagpasok ng gate, ano? Ito yung CRPSD seed counter. So punta lang tayo dito para makahingi tayo ng buto. Galing na po ako sa... So kailangan lang mag-register at pwede ka na manghingi ng iyong Galing buto. na ako ng planter. So ito, nakahingi na tayo ng buto. Assorted na naman ito. Assorted na mga buto ng gulay. Yan. Meron din sila ditong pinoproduce na lowland strawberry through tissue culture. So meron sila isang department dito na ginagawa lang ay mag-tissue culture ng mga halaman. So basic, isa doon yung strawberry. So ito yung tinatawag na lowland strawberry. So siguro katatapos lang or kailan lang nila inalis sa bote ito. Okay, so ito po yung lowland strawberry. Yung mga gusto sa inyong bumili ng strawberry na pwedeng mabuhay, mamunga dito sa lowland, sa city, Metro Manila halimbawa, meron kayong pwede kayong makakuha sa Bureau of Plant Industry. Ang problema nga lang, itong month na ito ay hindi pa available, no? So last time ako nagpunta rito, July, nasa bote pa itong mga to. So ngayon nasa pot na sila pero hindi pa raw available at mukhang nag-a-adjust pa sa kanilang bagong environment ang mga lowland strawberry na ito.
Hindi ko lang tiyak kung anong variety, so maghahanap tayo na makakausap. Wala kasing tao sa kanilang opisina, pero silipin din natin. Meron din silang opisina about mushroom culture laboratory. So kung gusto yung matuto ng mushroom, kung paano ang pag-propagate, paano mag-tanim, no? So dito sa Bureau of Plant Industry, pwede rin kayo makakuha ng mahalagang ideas. So dito yung kanilang tissue culture laboratory, at nandito yung poster ng kanilang tissue culture of lowland strawberry using meristem technique. Okay. Pasok tayo. Tao po. So walang tao. So ito yung kanilang laboratory. Yan, mga nga nasa bote. Ano kayang halaman to? Yan. So medyo pasadahan lang natin yung mga nandito sa loob ng Bureau of Plant Industry San Andres compound. So karamihan po dito kakao. Ayan. At meron silang malaking greenhouse, no? Kabilaan po ito. Greenhouse 2. Ito yung mga bagong grafted nila, mga dinugtungan. Ayan, mga dugtong ito. Ito po ay Chico. So meron sila mga grafted Chico. Tingnan natin kung sila ay magbebenta o mamimigay, kasi namimigay din po sila ng halaman dito. Sayang wala pa yung strawberry niya, yung lowland strawberry. Isa sa target ko yun, kaya ako nagpunta rito. So hindi pa raw available, at tapos yun, inoobserbahan pa. Medyo nag-a-adjust pa sa environment yung mga inilabas nila, kaya makita nyo medyo natutuyo. So ito ay Chico pa rin. Bakit kaya puro Chico? Saan kaya papunta to? So itong punong ito ay Cacao K-1. So ito, ang lalaki ng bunga niya. Yan. So marami silang kakao dito na pinopropagate. So nabubas na tayo, no? Alabas na ako ng Bureau of Plant Industry. So dito sa San Andres Street na compound. So tingnan na naman natin ngayon dito sa paligid ng Bureau of Plant Industry. Meron ka ring mabibilihan ng mga tungkol sa paghahalaman, kagaya ng fertilizer, mga container bags, pati mga buto-buto ng halaman. Yun, dito nakabili tayo ng buto ng pakwan. 45 pesos lang. Dito kay Bossing. Boss, thank you ha. Dito, meron ding nabibiling mga polybag, iba't ibang size ng plastic para pagtaniman. At saka may mga buto rin, na mura. Ayan. 10 piso lang, ang isang balot. Ayan. Bell pepper, 10 pesos lang siya. Boost sitaw, 10 pesos. Pero nakahingi na tayo sa Bureau of Plant Industry. So dito mura lang. So yun, nakabili tayo ng mga polybag para sa ating tanim na sili, kamatis at talong. Pwede na to. Bossing, ano size ulit nito? 14 by 15. So marami na naman to, almost 3 gallon. Or tama, almost 3 gallon yung size niya. So bagay na bagay sa mga sili, kamatis at talong. So itong mga polybag, dito ko nabili sa Greenwald Agri Farm Center. Meron din silang tindang mga fertilizer dito, urea, triple 14,
pati potassium nitrate yung pampabulaklak sa mga halaman. Malapit lang ito sa may Taft Avenue, dito sa may paradahan ng mga pedicab.